Ito po yung binigay sa akin ng Banal na Espiritu na habang ako ay nagbulay-bulay. Amen. Ang sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang taga pag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ito yung pagtuunan natin ng pansin dito, yung sinabi dito, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen! Tayo po'y manalangin, o hallelujah, purihin ka Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa presensya ng Banal na Espiritu na mula pa kanina sa praising worship, o hallelujah, nadaman namin yung kagalakan na nagmumula sa iyo. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa umagang ito. Pinagkaisa mo ang iyong mga anak sa iyong bahay palambahan upang magpuri sa iyo, sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan bilang pasalamat namin sa hindi mabilang na biyaya at pagpapalang kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Minsan pa, O Holy Spirit, O hallelujah, we need your hallelujah guidance, O Holy Spirit. We need your presence to continue to move in our midst, O Holy Spirit. Dahil wala akong magagawa kung hihiwalay ako sa iyo. Tanging nakasandal lamang ako sa iyo, Banal na Espiritu. Ang karunungan na ginagamit ko, ang pagkaunawa na ginagamit ko, ang revelation na ginagamit ko, lahat po yun ay naggaling at nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu. O hallelujah. Patuloy mo pong linisin ang iyong lingkod. O hallelujah. Espiritu, kaluluwa at buong pagkatao ko. Upang sa oras na ito, walang anumang hadlang. O hallelujah. Sa buhay ng iyong lingkod upang ipapahayag, o hallelujah, ang salita ng buhay. Upang ito man ay magbibigay rin ng buhay sa mga nakakarinig. Maraming salamat sa iyo at minsan pa sa iyo ko pinagkatiwala, Panginoong Hesus, ang katagumpayan, o hallelujah, ng mensaheng ito sa umagang ito. Maraming salamat sa iyo. In Jesus' mighty name, Amen. Diba? Ulitin ko, dito tayo ngayon makatutok sa at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga o magbunga pa ng lalong sagana. Amen. Sino yung gusto magbunga pa ng lalong sagana? Amen. Amen. Alam ko lahat tayo na gustong magbunga ng lalong sagana. Sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang naglilingkod, nakakapit na tayo sa puno. Amen. Dahil hinalintulad tayo sa puno. Amen. Minsan magtataka tayo, nandito na kami sa Panginoon, naglilingkod na kami, bakit makaranas pa rin kami? Amen. Makaranas pa rin kami ng mga problema, makaranas pa rin kami na nasasaktan kami, di ba? Nakakaranas pa rin tayo na namimighati tayo. Why? Di ba? Na kung tutusin, nandito na kami, Lord, naglilingkod na kami. Amen. Yun yung minsan tinatanong natin sa sarili natin. Na bakit ganun pa rin? Sa kabila na ilang taon na ako naglilingkod sa Diyos. Kuha natin yan. Bakit nakaranas pa rin tayo ng mga hindi kaaya-aya? Amen? Sa buhay natin. Amen. Minsan kasi, amen, minsan kasi, tayo, alam mo, mayroon kasi tayong mga habitual, mga attitude natin na nandyan pa rin ang tagal-tagal na, hindi pa rin naaalis. Na ang pwedeng mag-alis ay ang Diyos lamang. Amen. Sabi nga niya, not my might, nor my power, but by my spirit alone. Mayroon tayong mga ganun. Gusto nating alisin pero hindi maalis. Amen? Kaya dahil, amen, gusto ng Panginoon na tayo ay mamumunga ng sagana, kaya pag-aralan natin kung paano tayo mamumunga ng sagana. Amen. Nayoy. How can we bear abundance fruits? Amen. Number 1, dito sinasabi ditong pruning. Amen. Ano ba yung pruning? Means cutting away dead or overgrown
branches or stems, especially to increase fruitfulness and growth. So, ibig sabihin, yung pruning, yung kung mayroon tayong puno, di ba, kinakat natin, di ba? Lalo na kung ang sanga ay makahasol na doon sa kapitbahay natin, pinuputulan natin, di ba? Ganun din ang Panginoon, amen? Nililinis niya lalo. Nililinis. Tayo, alam ko nandito tayo, nakakabit na tayo sa puno, amen? Namumunga na tayo din. Pero mas lalo tayong pabubungahin pa ng Panginoon. Amen? Kaya nga, para tayo mas lalo mamumunga, lilinisan niya. Di ba sabi niya, at yung namunga ay lilinisin pa para mas lalong mamumunga. Di ba? Sabi doon. Kaya doon, inaalis ng Panginoon. Amen? Yung mga deed natin na mga dahon. Amen? Ano yun? Yung sabi ko nga, kanina yung mga habitual natin, mga attitude natin na hindi pa naaalis. Kuha natin. Kaya, yun sabi, nililinis, cutting away, para tayo ay lumago at magpunga. Amen? Kahit nga sa mga bulaklak natin, di ba? Ako, pag hindi mamulaklak, ang putol-putulin ko. Oo. Ganon din sa halaman. Lalo na kung lumago kasi daw ang vitamins, nandoon na kaya hindi makapangunga. Amen? Kaya pinutol-putol ko. Ganon din ang Panginoon. Para mas lalo tayong mamunga, alisin niya yung mga bagay, mga patay na bagay sa buhay natin na hindi pa naalis dahil hindi natin kayang alisin. Amen? Yun yung sinabi ko, mga attitude natin, mga habitual natin. Amen? Lalo na higit sa lahat, yung mga pride natin. Amen? Dito, sabi dito dahil oo na, hindi ka pwedeng pabungahin ng Panginoon ng sagana kung ikaw ay mayroon pang mga patay. Hindi kanya madala into the higher position. Amen? Kung ikaw ay hindi niya lilinisin. Lahat tayo tinawag, di ba sabi nga, I will not choose you. You will not choose me. I choose you, di ba? Para saan? Para humayo at mamunga at mananatili ang ating bunga. Di ba? Na dito sinasabi dito, amen? Pag ang Diyos ay may plano sa buhay natin, at hindi niya yung ma-establish, hindi niya maihayag yung plano niya sa buhay natin, yung purpose niya, hanggang hindi niya tayo nililinis. Dahil alam ng Diyos kung anong mayroon tayo. Amen? Sa liksik niya ang puso natin. Kaya minsan sabihin natin, bakit nanatili akong ganito? Amen? Dahil mayroon mga bagay na alisin mo muna bago ka itaas ng Diyos. Dahil hindi ikaw ang magtataas sa sarili mo, kundi ang Diyos. Tandaan natin yan. Sabi dito sa 2 Timothy, sabi yun 2 Timothy yun. Ayan. Sabi dito, in a wealthy home, some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. If you keep yourself pure, you will be a special utensils for honorable use. Your life will be clean, and you will be ready for the masters to use you for every good work. Amen. Ito din po ay sinabi ni Paul, isa pa rin po itong paghahalintulad. Na sa isang bahay, amen. Di ba, mayroon tayong mga espesyal na gamit na ilalabas lang natin pag may mga bisita, amen. Naalaala ko sa probinsya, habang binulay-bulay ko siya. Sa amin, tinatago yung mga magagandang pinggan, magagandang baso. Ang namin, ang gagamitin pang araw-araw, ay yung mga lang. Sabi ko mga natural lang, amen. Pag piyesta, ilabas yan, pati mga kurtina, pati mga kumot, di ba? Dahil para sa espesyal na okasyon. Amen. Ganon din tayo. Kung gusto natin, amen, na gamitin tayo, di ba? Dalhin tayo ng Diyos into the higher level sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, kailangan natin magpapalinis. Kuha natin. Amen. Hindi madali ang pruning. Amen. Pruning is not easy, di ba? Sabi nila. Totoo po yan. Kaya ang puno nga, pagputulin mo yung sanga, umiiyak, di ba?
ganun din ang tao. Amen. Habang nililinis tayo, maka-experience tayo ng pain, di ba? Walang tumatawa. Walang dumadaan sa pruning na tumatawa. Amen. Ang sabi nga ni Leonard Sweet, sabi dito, no one like the process of pruning and the pain of loss, but roots only grows in a new bud. Amen. Walang gusto talaga yan. Dahil masakit. Pero oras na ikaw ay nalinis, sisibol. Amen? Ang bagong sanga. Amen? Kaya kailangan natin dumaan ng pruning. At sa pagdating ng pruning, alam natin na masasaktan tayo. Amen? Huwag tayong mag-give up. Amen? Huwag tayong panghinaan ng loob. Trust God. Trust is process. Amen? Kasi yun yung kanyang proseso. At yung ginawa niya ay para sa ikakabuti natin. Dahil sabi nga, naalala ko, sabi ng ayaw ng Panginoon na tayo ay mananatiling buntot. Gusto ng Panginoon na tayo ay palaging ulo. Ulo tayo. Hindi buntot. Pero how comes na maging ulo tayo kung hindi tayo magpapalinis sa Diyos? Kasi pag bawat linis, masasaktan tayo, talikod, murmur kapilaan. Hindi mo na ako magsimba. Ganon din, dami din problema. Di ba? Nandyan na ako. Wala pa rin tigil. Amen? Dapat magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Ang sabi nga sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. Amen? And are called according to His purpose for them. Lahat ng plano ng Diyos ay para sa ikakabuti natin. Amen. Kaya dapat tanggapin natin ito na may kababaang loob. Puno-puno ng pagtitiwala at pag-asa. Amen. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Alam niya kung anong ginagawa niya sa atin. Kung alam natin ang ikakabuti natin, mas alam ng Diyos ang ikakabuti natin. Amen? Amen. Sabi dito sa 1 Peter 5:10, pinipili ko lang ito. Amen? Kasi hindi rin pala biro mag-type. Ako ang nag-type yan. Sabi dito, and after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to His eternal glory in Christ will Himself restore, confirm, straighten, and establish you. Amen? Ang Diyos, amen, ng biyaya, amen? Siya din ang mag-restore sa atin. Siya din, balik din niya ang ating kalakasan. Siya yung mag-establish sa atin. Amen? Kaya sabi ko nga, dapat tayo magtitiwala. Amen? Dumaan man tayo ng paglilinis niya, so be it. Amen? Patuloy na manalangin sa Panginoon. Amen? Ang ating mga puso, huwag natin alisin yung pag-asa natin. Amen? Dahil ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na buhay, Diyos na mapagpapala, Diyos na biyaya. Amen? Ng biyaya at Diyos ng kabutihan. Amen? Amen. Kuha natin. Amen. Kaya sabi ko, okay lang. Amen. Huwag bibigay. Amen. Kundi, mas lalo pa natin, patatagin yung pananampalataya natin. Amen. Sige po, pangalawa po, para man mamunga tayo ng sagana. Amen. Ayan, nourishing. Amen. Sabi dito, the food or other substance necessary for growth, health, and condition soul's needs. Amen. May nababasa ako doon sa Luke 13:6 na yung may-ari ng ubasan ata na yun, na pabalik-balik siya, hindi namumunga yung igos. Ang gusto niya sa nagbabantay, naputuli na yung igos. Pero ang sabi doong caretaker, huwag. Kasi abunuhan niya. Amen. Para siya ay mamumunga. Di ba? So dito, amen, isa dito, itong nourishing, kailangan natin ng pagkain. Amen. Kailangan natin, kumbaga pa, kung ang puno ay nangailangan ng fertilizer, ganun din ang tao. Amen. Kung ang physical body natin ay nangailangan ng physical food, ganun din ang soul natin nangailangan din ng spiritual food. Amen. Kung ang ating
kaluluwa ay kulang ng pagkain, siya ay manghihina at napapagod. Hindi niya magagawa yung dapat niyang gagawin bilang anak ng Diyos. Amen? Dahil kulang siya ng pagkain. Kulang siya ng nutrients na kailangan niya para siya ay lumakas. Amen? Madaig ng pagsubok. Amen? Dahil kulang. Amen? Kung ang ating kaluluwa ay punong-puno ng pagkain, punong-puno ng nutrients na makukuha sa salita ng Panginoon, ang ating kaluluwa ay malakas. Amen. Handang lumaban palaban. Amen. Hindi madadaling madadaig. Amen. Kaya nga kung titingnan natin, amen, kung titingnan natin, bakit kailangan natin pakainin ang kaluluwa natin? Para siya ay lumakas. Hindi madadaig ng mga tukso, mga pagsubok. Ang taong madadaling madaig sa tukso, ibig sabihin mahina ang kanilang kaluluwa. Ngayon nagtaka kayo bakit sinabi kong kaluluwa, palagi ko inaano ang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa natin ang mapunta sa impyerno. Kuha ninyo? Ang espiritu natin balik sa Diyos, kaya ang kaluluwa natin ang alagaan natin. Anong papakain natin sa kaluluwa natin? Pagkain espiritual. Diba? Diba? Sabi nga doon ng Panginoon, I am the bread of life. Amen? Siya yung tinapay ng buhay. Kaya ganun na lang na sinasabi niya sa Mateo 4:4, di ba? Man shall not live by bread alone, but the every words proceeded from the mouth of God. Dahil kailangan natin yon. Na dito pinakita dito na hindi lang nabubuhay ang tao sa physical na pagkain, kundi ganun din sa spiritual na pagkain. Amen? Alalahanin natin tripartite. Ang tao may katawan, may espiritu at kaluluwa. Pag hindi balanse itong tatlo, tagilid-tagilid tayong maglalakad. Ganon din ang ating spiritual na buhay. Kasi, aaminin natin na mas nahumaling tayo sa mga bagay na pampisikal. Mga bagay na nakikita, diba? Kaysa spiritual na hindi nakikita. Dahil sa lust of the eyes. Amen. Kung anong nakikita yun, diba? Doon tayo nahumaling. At inaamin kahit ako naman. Pag makakita ko yung maganda, di ba? Kaya, magsisikap mabili. Kasi dahil nga dyan sa nakikita natin. Amen. Kaya dito, sinasabi na pakainin natin ang kaluluwa natin ng pagkain spiritual. Amen. Bakit kaya pagkain spiritual, no? Sunod nga yan. Ano ba sunod yan yun? Bakit kaya pagkain spiritual? Amen. Dahil una, sabi nga sa John 66:63, sabi doon, the flesh profiteth nothing. Amen. Sabi doon, the word that I speak to you is life, spirit and life. Na ibig sabihin, dito, ang espiritu ang nagbigay ng buhay, ang laman ay wala yan. Hindi yan bilang, walang kwenta yan, walang magawa yan. The words I have spoken to you, they are full of the spirit and life. Dahil, ang salita ng Diyos ay buhay. Siyempre, pag ang kaluluwa natin ay palaging pinapakain ng salita ng Panginoon, palagi itong buhay. Amen. Namumunga. Amen. Di ba? Paano natin pakakainin? Through meditation. Amen. Through prayer. Di ba? Through devotion. Di ba? At isa pa doon, lalago ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa kanyang salita na palagi nating kinakain, palagi nating binubulay-bulay, alam niyo ba yun? Yung ating relasyon sa Diyos as lalong lumalapit. Amen? Lalo tayong magiging close sa Panginoon. Kaya kung tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi yung basta lang natin basahin, kundi nguyain. Diba? Ito siya nguyain para malasahan natin yung kanyang lasa. Amen? Na ibig sabihin nguyain, pagbulay-bulayin, ibig sabihin. Diba? Lasahan. Ibig sabihin doon, unawain kung anong pinaparating nito. Diba? Reflection. Amen? Hindi yun, basta na lang natin lunukin. Amen? Maimpatso tayo dyan. Amen? Sabi nga doon sa, wala dito yung parang, inano ka ata doon. Hindi pa. Hindi pa. Nasabi nga doon, ang aking laman,
Ang aking laman ay tunay. Ayan. Sabi dito, sa John 6:54 to 55, wala dyan ako na, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Anong ibig sabihin noon? Kasi nung sinabi yan ni Jesus, yung kanyang mga alagad, yung iba nagsipag-alis, iniwanan siya. Ibig sabihin, kainin, ibig sabihin, gawin, sundin, ipamumuhay, lalakaran. Malinaw yan. Amen? Malinaw na malinaw yan. Sinasabi ng Panginoon. Amen. Nasabi nga dito sa John 6:56, dito ko na lang itong gamitin, ang kumakain sa aking laman at uminom ng aking dugo ay nanatili sa akin at ako naman sa Kanya. Amen. Balik tayo. Bakit? Word of God. Ginagamit ko itong 2 Timothy 3:16-17. Ang sabi dito, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Sunod. 17. Wala na yung 17? Na ang sabi doon sa 17, sige, dito na lang, itagalog ko na lang, kaya wala pala dyan. Ang sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa pagpapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Amen. Kaya nga, bakit kakainin natin ang salita ng Panginoon? Dahil siya yung nagtutuwid sa atin. Amen? Siya yung naglilinis sa atin, siya yung nagtuturo sa atin ng matuwid na pamumuhay. Siya yung nagkukurik sa atin para tayo ay handa. Amen? Para sa mabubuting gawa. Amen? Para tayo handa for the higher position. Amen? Kaya kailangan kainin ang salita ng Panginoon. Hangat din natin kainin ang salita ng Panginoon, hindi natin yan lalakaran. Ang sabi doon, pag kinakain ang kanyang laman at saka inom ang kanyang dugo, na natili tayo sa kanya. Diba sabi doon? Na ibig sabihin, binabasihan ng Diyos. Amen? May binabasihan ang Diyos doon. Amen? May sunod pa yan, Yoy? Kaya nga dito sa, ayan. Kaya nga sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi doon, like newborn babies, you may crave pure spiritual milk, so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Ang sabi dito. Anong sabi dito? May crave tayo sa dalisay. Amen. Nasalita ng Panginoon. Hindi yung nag-crave tayo puro doon sa Jollibee, sa Chicken Joy. Ay, gusto ko niyang kumain. Kain ako niyan. Diba? Sa mga physical food. Dapat, kung gaano tayo katindi sa mga physical food, mas matindi tayo pagdating sa spiritual food. Amen? Yun dapat, anong sabi doon? Cry out for this nourishment. Amen? Na yun ang dapat natin, mithiin. Amen? Sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay, kalakasan, amen, kaligtasan. Amen. Kaya kailangan natin in-nourish yung sarili natin. Amen. Yun yung pangalawa, yung nourishing. Pangatlo naman, para tayo ay lalong mamumunga ng sagana, sabi dito, is abiding. Abiding means is to dwell, remain, be present, and to be held and keep, sabi dito. Ibig sabihin, abiding is to dwell. Ano ba yung dwell? Mananahan. Ano ba yung remain? Mananatili. Amen. Ibig sabihin, mananatili tayo, mananahan tayo sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras, nandyan tayo at panghawakan natin yon. Amen. Sabi doon, yun pala ibig sabihin ng abiding. Amen. Kaya nga, sabi sa John 15:7 yan, na magkamali ako ng pindot, kasi nag-aaral pa. Sabi sa John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you, ask what
Whatever you wish, and it will done for you. So, ibig sabihin, kung kayo, sabi doon, kung kayo ay nananatili sa akin, sabi dito, at ang aking mga salita ay nanatili sa inyo. Amen. So, ang abiding pala, tayo ay nanatili sa Diyos at ang kanyang salita ay nananatili sa atin. Amen. Yun ang ibig sabihin ng abiding. Amen. Nanatili na ibig sabihin, ano ba yung nanatili sa atin ang kanyang mga salita? Amen. Ano ba sa pagkaunawa ninyo yung mananatili sa atin ang kanyang salita? Church, ay kausap po ba ako? Ano bang nais ng Panginoon sa atin? Na kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa iyo. Amen? Paano mananatili ang salita ng Diyos sa buhay natin? Yes, amen. Correct. Amen. Amen. You're absolutely right, Sister Sally. Kailangan pamumuhay natin. Amen. Hindi yun pinakinggan natin, pero hindi naman natin ginagawa. Para bang, kagaya ng pupunta sa doktor, magpagamot, binigyan ng resita, hindi naman binipili. Diba? Binigyan ng instruction, hindi naman ginagawa. O tingnan mo, lumala. Amen. Kung ikaw gusto mo mamunga, amen, sa ubasan ng Diyos, amen, kailangan ang salita niya, hindi mo lang pakikinggan, kundi iyon ay kakainin. Inyong ipamumuhay, lakaran, gagamitin mo yon para mapapakinabangan mo. Amen? Kaya nga tayo, nakipag-isa kay Kristo for what? Diba? Para tayo ay maligtas, para tayo ay lumago. Amen? Pero paano tayo lumago kung hindi natin yon ipapamuhay? Amen? Sabi dito, amen. Ang sabi dito sa John 8:31-32, Jesus said to the Jews, sabi doon, who had believed Him, sinabi ni Jesus doon sa mga Hudyo na nananampalataya sa Kanya, if you abide in my word, you are truly my disciple. So, anong tanda ng totoong alagad ni Kristo? Yung nag-abide sa Kanyang mga salita. If you abide in my word, you are truly my disciples. Amen? Paano natin masasabi nag-abide tayo sa Panginoon? Hindi nga natin makukuhang magpapasako. Hindi nga natin makuhang ibaba ang ating sarili. Ang sabi ng Panginoon, be humble and I will lift you up. Anong sabi sa Romans 13? Magpapasakop kayo sa nakakataas sa inyo. Amen? Tapos hindi mo magagawa. Dinadaya mo ang iyong sarili. Sabi nga yun, nakinig sa salita ng Panginoon, pero hindi ginawa. Dinadaya niya ang kanyang sarili. Amen? We cannot mock God. Tandaan natin yan. Amen. Sabi dito, and you will know the truth, and the truth will set you free. Totoo naman po yan. Kasi habang, amen, sinusunod natin ang salita ng Panginoon, yun po ay nagririma sa puso natin. Pag once ang salita ng Panginoon, ang lugos, amen, ang berbo, pag magrima sa puso natin, walang hindi mababago. Amen? Ano ang kalabasan noon? Transformation. Amen? Kahit anong turo, amen? Kung hindi naman natin gagawin, hindi natin nilagay sa puso at isip natin, baliwala yun. Amen? Kaya dapat, pahalagahan natin. Amen? Sabi ko nga, sa paglilinis, maranasan natin, nasasaktan tayo. Pero habang nililinis tayo, habang nasasaktan tayo, mayroon tayong na-realize sa sarili natin. Amen? Mayroon tayong na-realize. Sa totoo lang. Dahil experience ko yan. Amen. Kaya dito, malinaw na sinasabi ng Panginoon, balik tayo, na ang totoong alagad niya ay yung nag-abide sa kanyang mga salita. Amen. Ngayon ang tanong, why we should
we abide. Tama ba yun? Why we should we abide? Bakit kailangan nating mag-abide sa salita ng Panginoon? Mag-abide sa kay Kristo. Amen. Bakit? Ano mga yoy? Taas mo na. Diba? Why should we abide? Wala dyan, yoy? Sige, bakit kailangan natin mag-abide kay Kristo? Amen. Ang sabi sa John 15:4, sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Amen. Gayon din naman, kayo bilang kayo'y mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Amen, sabi dito. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So meaning to say, kailangan natin manatili sa Diyos upang tayo ay mamumunga. Amen. Kaya kailangan tayo mag-abide sa Panginoong Hesus. Amen. Dahil hindi tayo makapamunga kung tayo ay hihiwalay sa Kanya. Amen. Ang sabi nga ni, sino ba yun na ko na? Ang sabi doon na, hangat nandito ako kay Kristo, sabi niya, magagawa ko ang lahat ng nais kong gawin because of the strength, amen, na galing sa Diyos. Amen, totoo man. Hindi tayo makamaging ang puno, di ba? Ang puno, kung hindi, ang sanga, kung hindi nakakabit sa puno, amen, hindi talaga yon mamumunga. Amen. Na anong ibig sabihin? Kailangan pala magpakatibay tayo, magpakatatag tayo na sa subasan ng Panginoon. Amen. Kay Kristo sa ating pananampalataya. Amen. Dahil doon tayo sa Kanya humugot ng lakas. Siya ang nagproteksyon sa atin. Siya ang nangalaga sa atin upang tayo ay mamumunga. Amen. Kaya dapat palagi tayong nakakunik sa Panginoon. At mamumunga lang tayo ng sagana pag tayo ay nililinis ng Panginoon. Amen. Hangat hindi tayo nililinis ng Diyos, hindi tayo mamumunga ng sagana. Dahil hindi Kanya itataas hangat hindi ka handa. Amen. Nais ng Panginoon na maging handa ka muna. Amen. Anong sunod dyan, Yoy? Amen. Ayan. Conclusion na tayo, di ba? Madali lang. Amen. Kaya sikapin nating manatili sa Diyos. Amen. Amen. Para tayo ay mamumunga. Amen. Dahil ang buhay ay nasa Kanya. Amen. Magpakatatag tayo. Palagi tayong magbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Dahil hindi lang pinapalakas ang ating kaluluwa, kundi tinataas ang antas ng ating relasyon sa Diyos. Amen. Yung relasyon natin sa Diyos. Sige po, sa conclusion na tayo. Ang sabi sa John 58, this is to my Father's glory that you bear much fruits, showing yourselves to be my disciples. When you produce much fruits, you will be my disciples. Amen. Sabi dito, naparangalan. Sabi dito, napaparangan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. Amen. At sa ganitong paraan ay naipakita ninyong talagang tagasunod niya kayo. Amen. Na ibig sabihin pala, kung hindi tayo mamumunga, kumbaga ang pamumunga natin, yun yung sign. Amen? Yun yung, kumbaga pa, yung clue. Ano ba yung tawag ko? Na tayo ay nakakabit kay Jesus. Amen. Na tayo ay namumunga. Amen. Naidagdag ko lang, ano ba yung bunga na nais ng Panginoon sa atin? Amen. Yung bunga ng Holy Spirit. Galatians 5:22. Amen. Mamumunga tayo doon. Amen. Na pinakauna doon ang pag-ibig. Amen. Kailangan natin mamumunga. Amen. Kasi kung tayo ay namumunga na, lalo na kung may ang namumunga sa atin ay yung pag-ibig. Amen.
Ang sabi nga doon, pag may pag-ibig ka, hindi mo saktan ang tao, hindi ka makasarili. Amen? Matiis mo lahat. Amen? Na kung nandyan yung fruit of the Holy Spirit sa atin lahat, matawag na natin na tayo ay banal. Amen? Yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Nakuha po ba natin? Amen? Kaya kung nais natin mamunga, dumaan tayo ng pruning. After pruning, nourishing. Amen? At after nourishing, abiding. Tandaan natin, hindi tayo mamumunga, kundi tayo nililinis. Amen? Kung hindi natin pinapakain natin kaluluwa ng masustansyang salita ng Panginoon at hindi tayo nanatili sa Kanya. Amen.